Nawi sa sigawan at sakitan ng protesta ng grupong Anak Bayan sa press conference ng Akbayan Party List. Panawagan ng Anak Bayan, i-disqualify sa eleksyon ang Akbayan dahil hindi raw ito kumakatawan sa marginalized sector. Bagay na kinontra naman ng party list group. Saksi si JP Soriano. Inside the Aquino government, how can they say that they are still underrepresented? Ito ang nasaksihan ng mga dumalo sa press conference ng Akbayan Party List kanina. Sumugod sa gitna ng presko ng ilang miyembro ng grupong Anak Bayan bilang pagtutol sa paglahok ng Akbayan sa Party List election sa 2013. Nagpapaliwanag noon ang Akbayan sa kung gaano raw karaming marginalized sector ang kanila umanong natulungan. Noong una ay palakpak lang ang sagot ng Akbayan sa sigaw ng Anak Bayan. Pero di nakatiis si Akbayan Representative Walden Bello. They were killed because they were tagged by you. You are not overrepresented. Fake party list. Fake party list. Fake party list. Fake party list. Disqualify Akbayan. Disqualify. Ang sigawan, nauwi sa sakitan. Disqualify Akbayan! Fake party list! Disqualify Akbayan! Fake party list! Pero ginagawa namin ng Akbayan! Malinaw! Malinaw! Nananakit! Namin ang Baldero! Suntukin mo si Walden? Ayaw na! Basta kayo! Fake party list! Basta kayo! Ganito ang ginagawa na! Kailan ginagawa? Bawas kayo! Sinasabi na lang hindi sila marginalized! Ganyan ba? Ang tunay ng Akbayan! Nanindigan na Akbayan na lihiti mo silang party list group na may track record daw ng pagtulong sa mga marginalized at underrepresented sector. Ito ay kahit pa ilang kaalyado nila ang kabisig ngayon ng palasyo, tulad ni Presidential Advisor on Political Affairs, Secretary Ronald Llamas, at Commission on Human Rights Chair, Eta Rosales. Bukod kay dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Baraquiel, natatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Liberal Party. Tumata yung second nominee ngayon ng Akbayan Party List, si Undersecretary for Political Affairs si Ibarra Gutierrez. Third nominee naman nila si Angelina Cato, na miyembro ng Presidential Commission for the Urban Poor. Pero ayon kay Bello, nagbitiw na raw mula sa kanilang mga posisyon sa gobyerno sina Gutierrez at Cato. This shows na mainit talaga ang dugo nila sa Akbayan. They really feel that we're making success. We're being successful in representing yung interests of the marginalized, and they're getting desperate. Kaya you can see how desperate they were. But unfortunately nga, it's not a civilized way of debate. May formal ng petisyon ng Anak Bayan at kilusang Mayo 1 para ipadisqualify ang Akbayan sa eleksyon. Bagay na dedesisyonan pa lang daw ng COMELEC. We don't really want to rush up yung mga issues na meron debate. Antayin na lang nila, malapit na rin naman We promise. Ano dapat nilang pagawayan? Sa kabuuan, may 64 na party list group na tinanggal na ang COMELEC pero patuloy pa rin ang pagsasala ng COMELEC. Pero sino nga ba ang lehitimong party list group? Ang Republic Act 7941 o Party List System Act. Nilikha upang matiyak na may proportional representation sa Kongreso ang mga marginalized o underrepresented sector. Yan ay para may mga grupong tataguyod sa kanilang karapatan. Kabilang sa mga sektor na dapat ay katawanin ng party list ang mga manggagawa, pesante, mangingisda, mga urban poor, indigenous cultural communities, mga nakatatanda, may mga kapansanan, kababaihan, kabataan, veterans OFWs at professional. It gives an opportunity dun sa mga walang boses, hindi magkaroon ng boses sa Kongreso. Ang problema lang siguro, ang interpretasyon, ano ang marginalized or underrepresented sectors. Diyan tayo nagkakaproblema. Yan ang inaabuso. Kakaroon ng mga misunderstanding kasi nga hindi na-define kung ano ibig sabihin. Pero yung marginalized, hindi klaro. Gayunpaman, wala raw batas na nagbabawal para sa isang presidential appointee na tumakbo bilang isang party list representative. Basta siya ay miyembro pa rin ng sektor na tatakbo bilang party list. Firstly, wala namang prohibition na
porket meron ka naging posisyon sa gobyerno, ibig sabihin hindi ka na pwede maging party list nominee. Kailangan, at the time na magiging nominee ka ng party list, miyembro ka nung sektor na iyong nire-represent. Ayon naman sa COMELEC, problema kasi yung mga established political interests, iba yung kanilang punto de vista sometimes, and kuminsan na-echepwera yung interest ng mga maliliit. So talagang marginalized and underrepresented ang gusto nating paboran sa party list. ako si JP Soriano, ang inyong saksi.